Amen. Amen. Okay. Alam niyo po, look at me everybody. Focus tayo. One meeting lang. Okay? Alam niyo po, kaya ako sila pinapalipat pag may first timer. Kasi po, pag marami kami first timer, naiisip ko lagi, nung ako yung first timer dyan. Naiisip ko po lagi yon. It was 2002 of June 14, first timer din po ako. Ngayon, nagugulat ako sa mga nangyayari. Bakit? Kasi yung mga nakikita ko sa paligid, hindi ko pa naranasan before. Tama po? Kagaya kanina, yung tayo nagkakantahan, tayo naglulundagan, ang ingay-ingay, meron pa mga music. Amen? Alam niyo po, kung first timer ka ngayon, I want to tell you, kung gusto mo makarating ng langit, dapat sanay ka sa maingay. Dahil pagpunta mo ng langit, sobrang ingay doon. Lahat ng mga anghel, milyong-milyong anghel nagwo-worship sa Panginoon. Sobrang ingay. Kaya dito po, nagsasanay na kami sa maingay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat masanay ka na sa maingay na worship. Sabi mo. Amen? Noong ako po first timer, noong ako po yung nakaupo dyan, kami po ni Mrs., noong po nakaupo kami dyan, parang naano kami ba? Parang sabi ko, ang ingay naman dito, hindi naman ganito yung nakalakihan natin. Pero alam niyo po, habang tumatagal, at naitataas ko yung kamay ko kay Lord, grabe, ganun pala yun. Pag naitaas mo na yung kamay mo kay Lord, sobrang gaang. Alam mo yun? Na kahit na punong-puno ko ng utang at loan, amen? Paglabas mo, ang gaang ng pakiramdam. Kasi yung pinupurit, tinataasan mo ng kamay, yung Diyos na supposed to be magbabayad ng utang mo at loan. Amen? Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? So dito po, relasyon tayo, walang relihiyon. Wala po kayo makikitang reliyosong tao rito. Wala po reliyosong tao rito. Lahat po dito may relasyon sa Diyos. Meaning, mahal ka ng Diyos, mamahalin mo siya pabalik. Tama? Kasi mahal ka ng Diyos, wala nang question doon. Pero po yung mamahalin mo siya pabalik, yun ang questionable. Ngayon, kapag pupunta ka sa ganitong gawain, ang tinuturoy laman ng Bible, doon mo maunti-unting mamahalin ng Diyos. Kasi po, lahat ng promises niya nakasulat dito. Amen? So, kung may katabi kang first timer, palakpakan mo siya, sabihin mo, kapatid, salamat, nakarating ka. Amen? So, ito pong message na to, ay leading from the Lord to preach tonight about purpose. Sabi nyo nga, purpose. And probably, in God's will, makabuo tayo ng topic na series dito. Lagyan natin ng part 1, part 2, kung may part 3 pa. Amen? Kasi po, ang purpose po, hindi alam yan ng maraming tao na may purpose ka. And tonight, I want to say to all of you that there are lots of people who don't know what their purpose is. Hindi po nila alam. A lot of people don't recognize and don't realize that they have a purpose. They have an assignment. They have a destiny. They have a call from God. Kaya ka nag-e-exist sa lupang to kasi meron kang purpose. Marami pong hindi nakakaalam niyan kasi po, why? Sabi niyo sa akin, bakit? Kasi hindi natin nababasa to. Amen? Nung binasa po namin to, nalaman namin ang purpose namin. At alam niyo ba, kahit mga believers na, mga followers na ni Lord, sometimes, matatagal na sa loob ng simbahan, pero sa totoo lang, until this moment, hindi pa rin nila alam ang purpose nila, why they have been called by God. Amen? And the devil, listen to me, the devil wants you to remain confused. He wants you to remain hiding. He wants you to remain doubting. He wants you to remain questioning your destiny. Gusto niya ilagay sa isipan ng mga tao na wala kang mararating, wala kang purpose. Pero sa gabing ito, para sa mga first timer natin, kayo na, lalo na mga first timer, dapat alam mo na may purpose ka. Amen? In fact, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Parang wala lang yan, pero may purpose yan at may destiny yan from the Lord. Tama? Kung titignan mo, parang ganyan lang yan, pero may purpose tayo lahat kay Lord. May destiny tayo. Amen? Amen? Now, listen to me, lahat po tayo. Hindi purpose ni Lord na mag-aral ka, gumraduate ka, maghanap ka ng trabaho, amen?
Pag nakakita ka ng trabaho, magtatrabaho ka hanggang pagod na pagod ka na, mag-iipon ka, papatayo ka na whatever na gusto mo ipatayo, bibili ka ng mga gamit na gusto mong bilhin, magkakajowa ka, mag-aasawa ka, magkakaanak ka, magkakaapo ka, tatanda ka, magkakasakit, then mamamatay ka. Hindi yun ang purpose ni Lord. Hindi yun ang purpose mo. May ibang gusto si Lord na dapat maunawaan nating lahat. At once na naunawaan mo to, sasabihin ko sa'yo, look at me, everybody, listen to me, your life will never be the same again. Yung perspective mo mababago. Yung tingin mo sa sarili mo mababago. The way you talk, the way you think, the way you decide, lahat yan mababago. Why? Kasi malalaman mo na ang Diyos pala merong plano sa buhay mo. Dahil mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. May plano siya sa buhay mo. Amen? Now, let me start reading a familiar passage from the scripture. Basahin po natin to. Ano po? Sige po. Magsimula tayo magbasa. Come on, sundan nyo po. Okay? Sige po. Pakibasa na. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. We know. Lagi ko sinasabi to. We know. Hindi natin nabalitaan, hindi natin nabasa, hindi natin narinig. Alam nating lahat. Pangit man o maganda nangyayari sa buhay mo, may purpose. All things, sabi nyo nga all. All things work together for good. Natanggalan ka ng trabaho, all things work together for good. Kasi sabi ni Lord, bibigyan kita ng mas magandang trabaho. Tama? Nagkasakit ka, all things work together for good. Kasi sabi ni Lord, gusto kong tawagin mo ako, maalala mo man lang ako. Amen? So kapag naunawaan mo yung purpose ni Lord sa buhay mo, mababago ang perspective mo. And tonight, ang sabi po rito, all things work together for good to those who love God. Meron po sinasabi rito, mangyayari lang ang maganda sa buhay mo, pangit man o maganda, maganda pa rin sa uli, kung mamahalin mo ang Diyos. Kung ipaprioritize mo niya. Tama? At sabi rito, and who are the called according to His purpose. Alam niyo po, malalaman niyo ang purpose mo. Again, kapag nagpunta ka sa isang congregation na ganito, na itinuturo, ilaman ito. Malalaman mo yung purpose mo, okay? So, verse 29, ano sabi? He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sabi rito, for whom He foreknew. Sabi niyo nga, foreknew. Laksan nyo, foreknew. He also predestined. Ito po, isa-isahin natin mamaya to. Pipigain natin to kasi maganda po to. So, verse 30. Sige po, pakibasa. Moreover, whom He predestined, this He also called. Whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Amen. So tonight, dahil katatapos lang natin ng ating 16 batch na encounter with Batch Extra, para sa atin lahat, I would like to talk about finding your purpose in God. Sabihin mo nga, finding your purpose in God. Batch Extra, nagsisimula na kayo sa purpose ni Lord. Naka-encounter na kayo. Kami lahat naka-encounter na. Diyan nagsisimula ang purpose ni Lord once you encounter Him. Amen? Amen po ba? Tap your neighbor and say, starting tonight, you will find your purpose. Now, listen to me carefully. Many people are searching for their purpose. Why they're existing. Why they are created. Why do you suppose, what do you suppose doing? No po? Marami pong tao. Tonight, I would like to tell you all, listen to me carefully, God created you for a reason. You have a purpose in this planet. May malaking rason bakit ka lumabas sa sinapupunan ng nanay mo. Amen? Lalo pa lang sa mga bago rito at mga VIP natin. You have a purpose, you have an assignment, and ultimately, you need to know this and walk in your purpose starting tonight. Amen? Alam niyo po, lahat tayo pumunta rito para makakita ng magandang trabaho, makapag-ipon. Tama po ba? Lahat tayo gusto natin, pag uwi natin ng Pilipinas, masagana buhay natin. Tama po ba? Thank you sa 5 nag-amen. Tama po ba? Yan talagang purpose, ba't nandito ka sa UAE? Now, alam niyo po ba na kapag nalaman mo ang purpose mo,
na inihanda ng Diyos sa'yo, hindi mo na kailangan magpakahirap. Hindi mo na kailangan magkandara pa sa paghanap ng trabaho. Dahil once na nilakaran mo yung purpose mo, si Lord ang maglalapit ng magandang trabaho para sa'yo. Siya ang source ng lahat. Huwag niyo kalilimutan yan. Kung ako ang Diyos, nakikita kong ginagawa mo yung calling mo na ibinigay ko sa'yo, then ako bahala sa buhay mo. Ganun lang po ang principle ng Diyos. Napakasimple lang. At marami pong tao, dahil religyoso sila, dahil ang hawak nila religion, hindi nila nakikita yung purpose ng Diyos. Amen? I want you to understand this. Mga first timer, hindi ka na andito para aksidente, hindi po. May purpose ang Diyos sa buhay mo. At yun ang gusto ni Lord na marinig mo ngayon. You have an assignment and ultimately you need to know kung ano yung purpose mo para malakaran mo starting tonight. Tandaan nyo po, hindi tayo nag-e-exist sa mundo para lang tumanda one day. Tatanda tayo one day, totoo yan. Pero i-enjoyin mo ang buhay mo sa lupa. Hindi ka nahihirapan, hindi ka struggle. Why? Because there is a powerful God that is with you every time. Meron kang Diyos na buhay na mahal ka. Ngayon, gagalaw lang yung Diyos na buhay sa'yo kasi minahal mo siya pabalik. Hindi yung pupunta ka sa Diyos kasi may kailangan ka. Tapos na kami roon. 35 years akong ganon. Pupunta ako sa simbahan kasi may kailangan ako sa Diyos. Pag wala akong kailangan, kinakalimutan ko ang Diyos sa buhay ko. Ang tawag daw reliyon. Kapag meron ka relasyon, mahal mo ang Diyos, every Friday service ng gabi, 8 o'clock, Miyerkules pa lang, pinaplansya mo na yung damit mo. Yun po yung relasyon. Yun yung excited ka lagi dahil alam mo na lahat ng kailangan mo manggagaling sa Diyos. Kaya inuuna mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Yun ang purpose. Ba't tayo nabubuhay? Kilalanin si Lord. Amen? And listen to me everybody. In this life, no po, to know your purpose is the key to being fulfilled. Akala nila pag may maganda silang trabaho, may maganda silang sweldo, maganda yung benefit sila, maganda yung kotse nila, maganda yung bahay nila, fulfilled na sila. Ang dami pong tao, maraming pera, pero hindi masaya. Tama? And listen to me, some of you is not fulfilled because you're not walking in your purpose. Kaya hindi ka nagiging fulfilled sa buhay mo because hindi mo alam at hindi mo nilalakaran ang calling ng Diyos. In fact, you can be successful in life and still unhappy. Ang dami pong ganyan. Successful, ang laki ng sweldo, tinitingala sa lipunan, pero hindi masaya. Bakit? Hindi sila fulfilled. Amen? Ang dami pong ganyan. Mga kilalang artista, no po? Mga Hollywood actress, nagpapakamatay, nagsusuicide. Kilala sila, ang dami nilang pera, ba't sila nagsusuicide? They're not fulfilled. At someone lang makakapag-fulfill sa'yo ang Diyos. Once na nakilala mo siya at nilakaran mo yung calling niya sa buhay mo, then you will become fulfilled. Amen? Palakpakan nyo nga si Lord. Come on, please. Now, ano ba yung meaning ng purpose? Ano ba yung meaning ng purpose? Sinanga natin. Ang meaning po ng purpose is the original intent for the creation of a thing. Now, nung kinreate ka ng Diyos, meron siyang original purpose sa'yo. Mababasa mo sa Biblia yon during creation. Meron pong inihanda ang Diyos para sa tao. In other words, purpose is the original reason for the existence of something. Kaya tayo nasa lupa kasi kaya ka kinreate ng Diyos kasi kaya ka nag-exist kasi may gustong ipagawa ang Diyos sa'yo. Amen? At ang problema lang natin, marami pong tao hindi pinapansin ng Diyos. Pero pag may problema na, lahat gagawin, matawag lang ang Diyos. Listen to me, kung VIP ka right now, alam niyo po ba na kaya ako nagpatuloy sa Diyos? Kasi po naisip ko ganito, tingnan niyo, listen to me, lalo na mga VIP, listen to me. Kapag may problema ako, tumatawag ako sa Diyos. Tama? Because at the back of my mind, alam ko may magagawa ang Diyos. Tama po ba? So bakit hindi ko kaya barkadahin ng Diyos? Bakit hindi ko kaya mahalin ng Diyos? Bakit hindi ko kaya ilagay sa priority ko ang Diyos nang sa gayon, kapag may problema ako, sasagutin ng Diyos ang lahat ng kailangan ko. Otherwise, kapag may problema ako, sa Kanya rin ako tatawag. Tama?
So, bakit hindi ko i-build up ang relasyon ko sa Diyos? Unahin ko siya sa buhay ko. Mahalin ko siya, higit pa sa lahat. Ibigay ko yung oras ko, ibigay ko yung lakas ko sa Kanya. Para nang sa ganoon, kapag dumating yung problema ko, alam ko na may gagawin siya. Hindi ko na kailangan magdasal, hindi ko na kailangan lumuhod, hindi ko na kailangan tumawag because I know that He knows my needs. That He is my provider. Tama? Amen. Narinig niyo po ako? Alam niyo po, pag may mga first timer ako nakikita, lagi ko talaga naalala yung sarili ko. Kaya ganito ako magsalita because I want you to understand what I'm trying to say to you. Galing po sa Diyos tong mga naririnig ninyo. Amen? Nag-iba po ako ng message tonight. Binago ko po kasi po naramdaman ko na maraming darating na first timer tonight. Hindi ako nagkamali. Amen po ba? So, God's leading po ang naririnig nyo tonight. Amen? Now, tingnan nyo po. Pag sinabing original intent for the creation of a thing, minsan nyo po, alam nyo po sa center, meron po ako nasasabihan doon ng ganito. Ang sabi ko sa kanila, mga anak, huwag naman kayo umupo sa backrest ng sopa. Huwag nyo naman upuan yung armrest. Kasi hindi naman yan ang purpose niyan. Ang backrest para sandalan. Ang armrest para patungan ng braso. Hindi yan para upuan. Amen. Alam ko, iba rito sa inyo, nasabihan ko na, huwag nyo naman taasan ng paayan kasi hindi naman yung upuan yan. Amen? So, bakit ko po sinasabi yun? Kasi po, yung original intent, dahil sa creation na ginawa ng Diyos para doon sa sopa, upuan lang. Sandalan, patungan ng kamay. Supposed to be, hindi po yun inuupuan. Because the design of it is upuan. Tama po? Now, if you use something in a way, other how it was designed, ang tawag po doon, abused. Abuse, ang tawag doon. Can I have a loud amen? Now, listen to me carefully, because I don't want you to miss this. Many of you are abusing yourself and your life because you're living in a way other than how God has designed you. Amen? Kaya po marami, bata pa lang, punong-puno ng bisyo, hindi yun ang design mo. Kaya 25, 29, 30 pa lang, ang dami mo na sakit kasi hindi naman yun ang design mo. Ina-abuse mo yung sarili mo, hindi naman yun ang plano ng Diyos. Tama po ba? Hindi naman yun ang original design mo. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, bulungan mo lang, bulungan mo. Sabi mo sa kanya, parang ikaw ang topic ngayon. Sabi mo, so, my goal is to talk to you about your purpose. Ang sabi ko kanina sa 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So meaning, everybody of us has a purpose. And the word purpose here finds its root from the Old Testament. Sinearch ko po ito, makinig kayo mabuti. Yung purpose po, pag tinignan mo sa Old Testament po, no po, meron ka makikita doon na tinatawag na showbread. Sabi nyo nga, showbread. Isa pa, sabi mo, showbread. It means a bread to be shown. Wow, lalim ng pastor ha. Sobrang lalim ha. Grabe, Pastor Bob, sobrang lalim mo. Amen? So, anong ibig sabihin nun sa topic natin tonight? During the Old Testament times, the priest will take 12 loaves of showbread that stood from the 12 tribes of Israel. Then, inilalagay yon on display in the table. Halimbawa dito, somewhere inside the holy place in the temple where God dwells. Nilalagay po yung showbread na yon. Meaning, ipinapakita sa mga tao sa temple, sa Jerusalem, sa presensya ng Diyos. And the main purpose of showbread is to put on display. Ito po yan. Yan. Pinagpatong-patong po yan, tig-anim, no po? 12 yan, para siyang yung 12 tribo ng Israel, no po? And the loaves, yung loaves na yan, were symbolic. Ina-acknowledge that God was the resource of Israel's nourishment. Are you following me? So ano ngayon ang pinupunta ko dito? Ano yung gusto ko sabihin at paano ko i-connect yan sa purpose? Listen to me carefully. God has called you and me to put on display. Hindi nakuha, 3 lang nakakuha.
Kinreate ka ng Diyos para ilagay ka on display. Ang ibig sabihin tonight, hindi lahat tayo naintindihan natin to, but my job tonight is to help you understand and comprehend that God want to take your life kahit na gaano pa kagulyan, kahit na gaano pa kasamayan, kahit gaano pa ka-mess up yan, and do something in your life to put it on display para makita ng mga tao na yung Diyos na sinasamba mo, siya ang nag-ayos ng buhay mo. Para makita ng mga tao, nung dati kang adik, ngayon matino ka na. Nung dati kang magnanakaw, ngayon hindi na. Nung dati kang dancer sa ermita, ngayon hindi na. Tumino ang buhay mo, nilagay ng Diyos on display para makita ng lahat to give glory to God. Amen? Amen. Are you there? Narinig niyo po ba ako? Now, He wants you to turn your situation around. Na kapag tinanggap mo siya sa buhay mo, turn your circumstances around, turn your life around, make a change in your life. That when people look at you, they can't believe what happened in you. Dahil sobrang nagbago ang buhay mo. They can't believe where God has brought you from, where God is taking you to, what God has done in your life. In other words, God has put you on display to be a living testimony of His goodness and faithfulness sa buhay mo. Amen? Yun po yung ibig sabihin nun. At alam nyo ba, marami sa inyo, hindi mo lang napapansin. Oo, tad-tad ka ng problema. Alam mo yan. Marami kang alalahanin sa buhay. Pakiramdam mo parang impyerno ang buhay ng pamilya mo. Problema dito, problema doon. But I want you to know na nandito ka tonight. Nakaupo ka dyan tonight. Nakikinig ka sa message ni Lord tonight. Because God is ready to lift you up. Amen. God is ready to take you and blow you up. That when people look at your life, they will be amazed one day to where you were and to where you are one day. Na makikita ng mga tao sa paligid mo na magmula nung nakilala mo siya, nagkaroon ng pagbabago ang buhay mo. From darkness to light, from wickedness to holiness. Sino gusto nun? Say amen. Amen. Yan ang gusto natin. Ayaw natin na mapasama buhay natin. Alam mo yon, yung naka 10 years ka rito, pag uwi mo, magugulat ang nanay mo, magugulat ang tatay mo, because ibang-iba ka na sa itsura pa lang. Amen? Ibang-iba ka na mag-isip. Dati pag umuwi ka, ang dala mo, iba't ibang klase ng alak, iba't ibang klase ng sigarilyo. Pag uwi mo roon, ang dala mo lang, naipon mong pera at ibibigay mo sa kanila. Na nakita nila na nagbago ang buhay mo. Dati lakas mo mag-inom, ngayon hindi ka na umiinom. Tama ba? Dati lakas mo manigarilyo, ngayon hindi ka na ninigarilyo. Amen? Binago ni Lord ang buhay mo dahil alam ni Lord na makasama sa katawan mo yan. Wala kang patutunguhan dyan. Mga first timer, kung naninigarilyo ka at ikaw umiinom, isip-isip din pag may time. Bata ka pa, kaya wala ka pang nararamdaman. Pag edad mo na 50, kita-kits tayo. Tayo natin anong pakiramdam mo. Amen? Binitawan na namin yung mga bisyong yan magmula nakilala namin si Lord. 2003, nung binitawan ko yan. Amen? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, bitawan mo na kasi. Amen? Who am I preaching here tonight? Sino ang kausap ko dito at magsasabing, Tyrab! God has already lifted up my life. He's already opening some doors. He already worked some miracles in my life. Tyrab! Naramdaman ko na ang Diyos. 3 buwan pa lang ako dito sa church, naramdaman ko na siya. Amen? Yung sasabihin mo sa akin, Tyrab, God already put me in a place that I don't deserve to be in. Na-promote ako sa trabaho na hindi ko naman alam yung trabaho. Nadagdagan na sweldo ko dahil hindi ko naman alam yung ginagawa ko. Si Lord ang gumagalaw sa buhay mo, ibig sabihin nun. Amen? Amen po ba? So, in this series, tutulungan kitang makita mo at ma-discover mo yung purpose mo. Pero ang tanong ko, paano mo malalaman? Paano mo malalaman yung purpose mo?
How do you know that God is ready to do something spectacular in your life? What is the signal? What is the sign? Amen? Now, ituturo ko po sa inyo to kasi po, meron po mga perpetrators na magiging hadlang para marating mo yung purpose mo. Marami po yan. Unang-una, boyfriend mo. Unang-una, girlfriend mo. Amen? Mga mahal mo sa buhay. Gusto mo na lakaran yung purpose mo kasi narinig mo na, ang unang-unang pipigil sa'yo, yung mga taong malalapit sa'yo. Yan po yung mga perpetrators. Yung mga taong kasama mo lagi. Yung mga kainuman mo, yung mga kasama mo sa bar, yung kasama mo nagti-TikTok, yan ang pipigil sa'yo para makita mo yung purpose mo. Amen? How many of you knows that there is somebody will hinder you trying to keep you from reaching your destiny? Marami po yan. Marami pipigil sa'yo. At alam nyo mga VIP, naranasan namin lahat yan. Mga kaibigan ko mismo nagsabi, saan ko pupunta? Hindi ka na umiinom. Dati ikaw tanggero, ngayon hindi na. Hindi na, masama sa katawan ko yan. Amen? Kung kaya mo labanan yon, then makakalakad ka sa purpose mo. Yun ang unang-unang mga perpetrators na lalabanan mo. And the problem is, you don't know the difference to know that everybody sent into your life, listen to me, lahat ng mga taong kasama mo, hindi lahat yan galing sa Diyos. Believe me. Karamihan sa kanila magaling lang dahil may pera ka. Pag wala ka ng pera, iiwan ka niyan sa ere. Maniwala ka sa akin. Masarap lang kasama yung mga yan kasi may happenings. Pag wala ng happenings, wala na. Believe me, sabihin mo sa katabi mo, hindi lahat ng dumarating sa buhay mo ay galing sa Diyos. So sa gabi ito, I have 4 points. Sabihin nyo nga, 4 points. And here is my first point. Sabihin, basahin mo natin Romans 8:28 again. Please, pakabasa na. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So, my first point to you, 4 lang to, we are called to His purpose. Amen? Why you need to find your purpose? Because we are called to His purpose. Marami pong hindi nakakalam niyan. God has issued an invitation sa mga 47 na VIP natin tonight. Amen? In-invite kayo ni Lord, ginamit yung graduation, ginamit yung mga kaibigan mo, yung mga tao nagdala sa'yo dito, because God wants you to know that you have a purpose. Lahat tayo, you have a purpose. Yan po yung ibig sabihin. He's calling you. He's beckoning you to a purpose. He has decreed and called you to a divine appointment. Ang gusto ni Lord, malaban mo yon. Tap your neighbor. Sabi mo sa kanya, you have an appointment from God. Sabi mo, alam ko, kung VIP ka, mahirap paniwalaan yan. Kung VIP ka, mahirap paniwalaan yan. And sometimes, you feel that your life is not going anywhere. But ang katotohanan niyan, God has called you. There is a call. There is an invitation. God is calling you to do something. You are not an accident. Amen. Look at me, everybody. Whether you believe it or not, you have an assignment from God. And listen to me, as per experience, dapat yung assignment mo muna ang inuuna mo. Hindi nyo, dalawa lang nakaintindi sa sinabi ko. Look at me, everybody. Look at me. Dahil may assignment ka kay Lord, dapat yung assignment mo muna ang inuuna mo. Gusto mo magkaroon ng magandang bahay sa Pilipinas? Unahin mo yung assignment mo. Gusto mo magkaroon ng magandang sakyan? Unahin mo yung assignment mo. Amen? Gusto mo magkaroon ng magandang sakyan dito? Magkaroon ng driving license? Unahin mo yung assignment mo. Ganun lang po ang prinsipal ng Diyos. Kanino ka ba humihingi ng bahay, ng lupa, ng sasakyan? Kanino ka humihingi? Sa Diyos. Di unahin mo yung calling mo para mangyari lahat yung gusto mo. Ganun po ang prinsipal ng Diyos. Napakasimple lang po ng Diyos. Napakasimple lang. Unahin mo siya at lahat ng pangangailangan mo ibibigay niya sa'yo in His perfect timing, in His perfect will. Amen? Nakilala ko po si Lord 2002.
Kung hindi totoo yung sinasabi ko sa inyo, wala ako rito ngayon nagsasalita sa inyo. Amen? Itama mo yung priority mo. Amen po ba? Unahin mo ang Diyos. Grabe, no? Unahin mo siya. Dapat yung gusto niyang gawin mo sa buhay mo, gawin mo muna. Bago yung sekular na trabaho mo, Diyos muna. Amen? Pastor, paano kami bubuhay? Diyos ang magbibigay. Ang problema natin, look at me everybody, inuuna natin yung blessings, kaya doon sa blesser. Ang blessings galing sa Diyos. Unahin mo yung Diyos para yung blessing dumating sa'yo. Ganun lang kasimple yun. Amen? At kaya, meron man sa inyo nagdarasal ng trabaho, ipagdasal mo muna yung calling mo. Ipagdasal mo muna yung assignment mo bago ka magdasal ng trabaho. And I believe, kapag naunawaan mo na yung calling mo sa gabing to, darating yung perfect na trabaho na pinagdarasal mo. Ganun lang kasimple po ang Diyos. Amen? Can I hear loud amen, please? You need to be praying about your purpose and your destiny, why God has called you. Amen? Amen? Tandaan nyo po to, mga VIP namin at yung mga bago, we are called. God has issued us a decree, an invitation. And if you are here right now listening to me, God wants you to respond on that call. Amen? He's calling you for His purpose. He's calling you to do what He wants you to do. Amen? And sometimes, kung ano yung gusto ipagawa ng Diyos, yun ang ayaw natin gawin. Ayaw mo sumunod. Pagkatapos pag wala ka ng trabaho, may sakit ka na, tatawag ka sa Kanya. Napaka-practical lang po na pinag-uusapan natin dito. Lakaran mo ang purpose mo, hayaan mong si Lord ang mag-bless sa buhay mo. Amen? Amen. Palapakan niyo si Lord. Come on. Amen. May purpose ka. Sabi mo sa katabi mo, you have a purpose. And definitely, kapag lumakad ka sa purpose mo, look at me, it's not your wishes, it's not your desires. He has called you to His purpose, so ang susundin mo siya. Once na nagsimula ka lumakad, siya ang susundin mo. And sometimes, kaya hindi tayo makarating sa destiny ng Diyos na nihanda sa'yo, mayroon ka mga bagay na hindi mo mabitawan. Amen? Hindi mo mabitawan sa buhay mo kasi. Dapat yan, binibitawan mo na para yung purpose ng Diyos mangyari na. Every person who has accepted the Lord Jesus Christ, lahat tayong nandito na sa hall na ito, tumanggap kay Jesus, He has called you to His purpose. You got an assignment from the Lord to carry out His will. Tama? Kaya pag nagdarasal tayo, kasi hindi mo naintindihan, Panginoon, gusto ko ng trabaho, bukas na. Mali. Kapag nanghingi ka ng trabaho, hayaan mo siya magbigay sa perfect timing and perfect will niya. Hindi mo pwedeng unahan ng Diyos sa gusto mo. Amen? Pag naunawaan nyo lahat yan, diyan pala magbabago ang buhay mo. So that's number one. Number one reason why you need to discover your purpose, because tinatawag ka ni Lord. Meron talagang tawag si Lord. Now, here's number two. Let's read verse 29, yung first statement. Pakibasa. For whom He foreknew, He also predestined. Let me stop here. For whom He foreknew, He also predestined. Tingnan nyo, diin na natin to. Grabe itong mga verses na sinasabi ko sa inyo, okay? So, number two, gusto ko isabi sa inyo, yung we are predestined. Amen? Why you need to find your purpose? Because we are predestined. Hindi ka pa pinapanganak, nakahanda na ang calling mo. Hindi mo lang alam. Now, bago ko pumunta doon sa predestined, before I talk about predestined, gusto ko muna pag-usapan yung for you. Sabi niyo nga, for you. Kasi napaka-powerful nito. Ano sabi kanina? Before you, for whom He foreknew, He also predestined. So, ano ibig sabihin nito? And second reason is we are predestined. Pero gusto ko muna pag-usapan yung foreknew. Amen? That was the verse says. So, makinig kayo. So, bakit ko muna gustong diinan yung salitang foreknew? Because the meaning of the word foreknew is God knows ahead of time. In other words, listen to this. Nothing catches God by surprise. Wala po.
Now, alam ng Diyos ahead of time kung sino ka. Alam ng Diyos kung anong mga struggle mo sa buhay. Alam niya na addict ka. Alam niya na lulubog ka sa bisyo. Alam niya na babaero ka. Alam niya na numero unong marites ka. Alam niya lahat yan. In other words, God already knew that you were going to live a twisted and distorted life. Amen? He foreknew ahead of time where you were going to live, where your parents were going to be, what kind of family you would live in, what kind of circumstances were going to be like. Alam niya lahat yan. Alam niya lahat kung sino ka. Wala ka itatago. Naka-open na libro ang buhay mo sa Diyos. But the scripture says, for whom He foreknew, He also predestined. Ano po ibig sabihin nito? Predestined means, listen to me carefully, that God has a determination and predetermined where you're going to be. Kahit na gano'ng kasama ka, kahit na gano'ng ka kalubog sa bisyo, kahit na ano pa buhay mo, kahit na gano'ng pa kalugulo ang buhay mo, kahit na gano'ng kadugo ang sitwasyon na meron ka, kahit na gano'ng kalaking kasalanan meron ka, pinili ka ng Diyos, i-predestine you. Amen? Narinig niyo po ako? Hindi mo kailangan magbago. Ang Diyos ang magbabago sa'yo. Hindi niya titingnan na ganong karami ang kasalanan mo. Hindi niya titingnan na ganong kalaki ang kasalanan mo. Hindi niya titingnan na ganong kagulo ang buhay mo. Hindi niya titingnan lahat yun. Because He foreknew before you predestined. Alam niya lahat ang nangyayari sa'yo. But still, He chose you anyway. Amen? Pinili ka pa rin niya. God predestined. He foreknew. Amen? Nakita niyo yung verse? Amen? Bakit? Bakit ganon? Sabihin sa akin, bakit? Kasi po, kaya tatawagin ka pa rin niya. Kahit na marami kang kasalanan ginawa, lubog ka sa bisyo, adik ka dati, isa kang marites dati. Bakit? Kasi po, hindi lang mai-display yung pagbabago ng buhay mo para maging living testimony ka sa mga taong kakausapin mo at i-invite mo para madala sa presensya ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Because nagkaroon ka na realization that God predestined you to be conformed in the image of His Son. Grabe, no? Nakita yung verse kanina? God predestined you to be conformed in the image of His Son. So, ano ibig sabihin, no? It means that God knew it was going to take in order for me, kung saan man ako nanggaling, kung ano mang klaseng buhay meron ka, ano mang environment ang nakalakihan mo, sino man ang mga kapatid mo, tulak man ng tatay mo, adik man ang mga kapatid mo, sino man ang ugali ng nanay at tatay mo, ano mang reliyon, ano mang pinaniwala meron ka, kahit na sobrang makasalanan ng buong pamilya mo. He predetermined what need to happen in order for you to get to where He wanted you to be. Amen? Narinig niyo po ako? Yun ang gusto ng Diyos, yung makita ng mga tao yung pagbabago sa buhay mo. At gano'n na nangyari sa akin at nangyari sa marami sa inyo. Tama? Amen? At kaya ka nakaupo dyan ngayon, nakikinig ka ngayon because ang gusto ni Lord, pag uwi mo, ipag-isipan mo lahat ang naririnig mo tonight. So it doesn't matter where you've been, what you've been, how long you have fallen, how ugly your sin is. It doesn't matter. Doesn't matter what your problem has been. Everything you have gone through, God has already predetermined what needed to be happen in order for you to get where God is taking you. Para magyari yung plano ng Diyos at makita ng lahat na sobrang laki ng pinagbago ng buhay mo. Amen! Wow! Palakpakan niyo si Lord. Come on! Come on, makinig po kayo mabuti, lalo ng mga VIP natin. Lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng nakaraan mo, lahat ng naranasan mo, gaano man kasama yan, gaano man kagulo. Alam ko may naranasan ka na hindi mo gusto. Alam ko may mga bagay na nakasakit sa'yo na hindi mo pinili. Alam ko may mga pangyayari kung gugustuhin mo lang ulitin muli
ayaw mo nang mangyari sa buhay mo. Amen? Alam ng Diyos na hindi mo gugustuhin yung mga pangit na karanasan na nangyari sa'yo. Pero sabi ng Diyos, kailangan mong pagdaanan ng lahat ng mga yon. Amen, amen. Listen to me, listen to me. Kailangan maranasan mo lahat ng mga iyon para pag dumating ka na sa oras ng pagtawag ko sa iyo at pinagbigyan mong lakaran ang calling mo, kayang-kaya mo nang harapin ang lahat ng pagsubok na haharapin mo sa buhay mo. Amen? May kausap po ba ako rito? Para pag nilakaran mo yung purpose mo, nilakaran mo na yung predestined na inihanda niya sa'yo, kayang-kaya mo na lagpasan lahat yon. Amen? Nasanay ka sa ganung buhay, ganung kahirap na buhay. Para pagtawag ni Lord sa'yo, kayang-kaya mo lagpasan ang lahat ng ihanda ng Diyos para sa'yo. Amen? Sabi mo sa Panginoon, Lord, hindi ko gusto nangyari sa buhay ko. Pero alam ko na ginamit mo ang mga karanasan ko. Sabihin mo to, para maging sino ako ngayon. Hindi mo nakita yon? Maliit pa lang, ang dami mo ng problema sa bahay nyo. Maliit pa lang, hindi mo nakitaan ng nanay, tatay mo na minahal ka. Amen? Maliit ka pa lang, sad-sad kayo sa hirap. Pero ikaw yung ikaw ngayon because sa mga nangyari sa buhay mo. Tama po ba? Yun ang gusto sabihin ni Lord sa'yo. To whom I'm preaching here today, whom I'm here talking here today, who understand what I'm trying to tell you, lahat na sinasabi ko sa inyo is dahil nangyari because may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, stop crying about your past. And thank God that He used it to prepare you for your future. Come on, high five your neighbor. Sabi mo sa kanya, I thank God for my past. Amen? Kaya ganun kahirapan naranasan mo, inahanda ka ni Lord. So let's go back to the scriptures, to why He predestined you. Ano sabi rito? Bakit daw? To be conformed to the image of His Son. Wow, tingnan nyo mabuti yan. Amen? That's the best place to say amen. Kaya ka pala dumaan sa mga ganon is para to be conformed to the image of His Son. So what are you listening to me? Whatever it takes, for me to look like Jesus, ano man ang mga pinagdaanan mo sa buhay, whatever it takes for you to walk like Jesus and act like Jesus and think like Jesus and be like Jesus, He predestined you to be conformed to the image of His Son. Kaya mo pinagdaanan lahat yung mga hirap na yon para maging matatag ka sa pananampalataya mo right now, sa naririnig mo right now, na nangyari pala yon dahil gusto ni Lord na tumatag ka. Amen? Grabe, kaya pala ang tatay mo, maliit pa lang, sugalero na, ang tatay mo na sobrang babaero na noon pa, na problema nyo na, ang tatay mo na binubugbog ka, lasenggero kasi, na malimit ka napapalo, napagtiisan mo lahat yon. Amen? Kaya pala kahit na gano'ng kahirap ang buhay nyo, napagtiisan mo lahat. Ang nanay mo na hindi mo naramdamang minahal ka, napagtiisan mo lahat. Hindi ka paborito ng nanay mo, ang paborito yung iba, napagtiisan mo lahat. Amen? Bakit? Kaya pala ang daming sama ng loob mo nung kabataan ka pa dahil may plano ang Diyos at gusto ko niyang tawagin this time. Dahil lahat yun, nilagpasan mo na, matatag ka na, hindi mo lang alam, habang pinagdadaanan mo yon, ang Diyos kasama mo. Sa dami nang namatay ng pandemic, ngayon buhay na buhay ka pa. Amen? Hindi ko alam kung bakit ko pinagdaanan ang makasakit na naranasan ko in the past. Tama? Hindi ko alam kung bakit gano'n naranasan ko, nakaraan ko. Oo, sobrang sakit. Oo, sobrang hirap. Walang tigil na pasakit. Pero dapat ngayong naririnig mo ko, alam mo na kung bakit. Amen? Dapat alam mo na. He also predestined you to be conformed to the image of His Son. Lahat pala na nangyari sa buhay mo nung bata ka pa, pagdating ng araw, magiging matatag ka, magiging malakas ka para mangyari ng calling ng Diyos sa buhay mo.
So, hindi aksidente yon. Kasama yon sa predestined na tinatawag ni Lord sa verse na to. Amen po ba? Sino sa inyo dumanas ng kahirapan ng bata pa? O hanggang ngayon dumaranas ng kahirapan? Oh, walk to your purpose. Start to walk to your calling. Amen? Listen to me mga anak. Think about those things you've been crying out. Tandaan mo yung mga bagay na iniyakan mo, yung mga frustration mo, yung mga galit na galit ka nung araw. At sabi mo sa Diyos, salamat po Panginoon. Nalagpasan ko lahat yun. Amen? Tandaan nyo po, you will not, God didn't catch you by surprise. Alam niya lahat ng mga pinagdaanan mo. Alam niyo po, kung titingnan niyo lahat yung buhay niyo, lalo na matatagal na rito, ako mismo, kung titingnan ko yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon, sasabihin ko talaga, pinatatago ko ng Diyos, tama? At alam ko, ganun din ang karamihan sa inyo. Amen? Sige nga, palakpakan niyo si Lord kung ikaw yung kausap ko. Bakit? So that you can be who He wants you to be. Tama? Kaya ka dumaan sa katakot-takot na apoy para tumatag ka, para kang ginto na pinadaan sa apoy. Amen? Amen? Come on, palakpakan nyo, Lord. Sabi mo sa Kanya, thank you, Lord. Give Him a shout. Sabi mo, hallelujah. Tandaan nyo, the God that we serve, He was a sovereign God. Alam niya lahat ang nangyayari sa'yo. He is a God we can trust. Naalala niyo yung message last Friday? Di ba? Sa laki-laki ng universe, alam niya ang pangalan ng bawat stars. Ikaw pa kaya na hindi niya alam nangyayari sa buhay mo, alam niya ang nangyayari sa buhay mo. How many of you believe that? Say amen. Let's go to my third point. Basahin mo natin 9:17 ng Romans. Pakibasa. The scripture says to the Pharaoh, "For this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth." Grabe yung revelation dito. Now, listen to me. Just for a second. Ito yung sabi ni Lord kay Pero. When the Israelites were slaves, no po, back in the Old Testament, in Exodus, Moses went to tell him to let people go. Di ba? Naalala niyo yun? Ang sabi niya kay Moses, ang sabi ni Moses kay Pero, palabasin mo yung lahat ng mga taga-Israelites, yung mga Israel, yung buong Israel. And si Pero po, alam natin na hindi niya pinayagan, tama? And God spoke to Pero in this passage and said, "The purpose I have raised you up, that I may show my power in you." Kinino niya sinasabi yan? Kay Pero. Now, anong point ko rito sa verse na to? Not only God called us to His purpose, that's number one. Not only God predestined us, that's number two. Number three is, we are called to show His power. Sabihin mo nga, we are called to show His power. Hallelujah. Si Pero po, pinalitan yung puso niya, na naging heart-hearted siya, hindi niya inalaw yung mga Israelites na lumabas, di ba? Yun yung ginawa ni Pero. Now, listen to me. If God could show His power through heart-hearted Pero, amen, 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 amen. Kung kayang ipakita ng Diyos yung power niya sa kagaya ni Pero, what might He do sa mga taong kagaya mo na nagmamahal sa Kanya? Ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kung kay Pero kaya niya ipakita yung power niya? Ano pa kaya sa'yo na nagmamahal at sumasamba sa Diyos? Are you listening to me? Meaning mga anak, if God can use someone like Pero, He can definitely use you. Tama? So you are called to show His power to some people. And whether you realize it or not, si Lord nilagay ka sa isang sitwasyon na pinagdadaanan mo para pag nakita ng mga tao na nalagpasan mo yon, they may see the power of God in you. Tama? Na kahit na gano'ng kahirap, nalagpasan mo, nakita ng mga tao sa paligid mo na kaya mo nilagpasan yon because meron kang Diyos na sinasamba sa buhay mo. Amen? Na kaya kahit namatayan ka, kahit nalugi yung business mo, kahit nawalan ka ng trabaho, nakangiti ka pa, nagsisimba ka pa, nagtatas ka pa ng kamay para makita ng mga tao sa paligid mo yung power ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen?
Kaya nga kahit na wala ka ng trabaho, hindi halata eh. Ang dami rito na wala ng trabaho, 1 taon, laman ng simbahan. Nakapagpuri sa Panginoon. May sakit ang pamilya, namatayan. Parang hindi nangyari yung kasakitan sa buhay nila. Bakit? Kasi para makita ng ibang tao yung power ng Diyos sa buhay mo. He turned your situation around and caused your life to give glory and honor to God. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Come on. Amen. High five your neighbor. Sabi mo sa kanya, high five your neighbor. Sabi, kaya pala dumadaan ng maraming problema. Kaya ka pala dumadaan ng maraming problema. Sabi mo, para makita ang power ng Diyos through you. Sa kabila, sabihin mo rin. Kaya pala punong-puno ka ng problema. Sabihin mo. Para pag nalagpasan mo yan, makita ng ibang tao yung power ng Diyos through you. Amen? Alam niyo po, alam ko, kahit hindi ko kayo tanungin, marami sa atin dumaranas sa mabibigat na problema these days. Yung iba may sakit, tama? Si Brother Arnold Mendoza umuwi ng Pilipinas kalagitnaan ng encounter. Kasi yung ugat sa utak ng nanay niya pumutok. Grabe, no? Kalagitnaan ng encounter. Isipin niyo yun. Kahit na believer ka na, hindi ka exempted. But listen to me, you are protected. Amen? Hindi ka exempted, pero protected ka ng Panginoon. Tama? Amen? Meron may makasakit. But alam natin kayang pagalangin ng Panginoon. Tama? I believe that there are some people here na na-experience mo yung doktor, sinabi sa'yo, hindi ka na mabubuhay. Pero nandito ka pa, ang lakas pa nga ng katawan mo. Tama? Amen? I believe marami sa inyo tinanggal sa trabaho, naghahanap ng trabaho, but still nandito ka pa rin. Amen? Alam niyo kung bakit? Because tinitingnan lang ni Lord kung hanggang saan ka, at kapag nakita ni Lord na matatag ka, then yun ang gagamitin para maging testimony ka sa mga tao na kapaligid sa'yo. Amen? Para makita ng mga tao yan around you, and God is showing His power through you. Amen? Sino nakaranas yun? Shout loud, amen, kung ikaw yun. Come on, palapakan mo si Lord. Palapakan mo si Lord. Come on. Alam niyo, listen to me carefully. Listen to me carefully. Kapag po naiisip ko yung kabutihan ng Panginoon, alam niyo, yung babalikan mo lahat, yung mga nangyari sa buhay mo, isipin mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, buhay ng pamilya mo. Alam mo yun, yung kaluluwa mo umiiyak eh. Your soul cries out to God. Amen? At sasabihin mo na lang, Panginoon, salamat po, nalagpasan ko lahat yon. Salamat po, Panginoon, sa salvation. Thank you, God, that you save me. Thank you, God, that you deliver me. Thank you, God, that you heal me. You heal my mother. You heal my father. Thank you, God, that you bring me out of my bad situation. From darkness to light. Amen? From wickedness to holiness. Grabe yung ginawa ng Diyos. Sino magte-testify dito na kung di mo nakilala si Lord at kung di ka niya tinawag, kung di ka lumakad sa purpose niya, baka ngayon nakakulong ka na. Baka ngayon patay ka na. Baka ngayon hindi mo alam kung nasaan ang buhay mo. Amen? Ako sa totoo lang, hindi ko alam kung nasaan ang buhay ko right now kung di ko siya nakilala. Amen? Come on everybody, help me to give praise to our living God. Come on! Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Glory to your name. Amen? He wants to use all those circumstances to show His power to other people. Come on, isang malakas na palakpak pa para sa Panginoon. Okay, last verse. 2 Timothy 1:8. Pakibasa po. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord. Ayan! Do not be ashamed of the testimony of our Lord. Nor of me, his prisoner, but share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Ayan po sinasabi ni Paul, share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. And then verse 9, ano sabi? Who has saved us and called us with a holy calling, Ayan. not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Ayan, nakita nyo? Nakita nyo yung verse na to?
Kahit na marami kang suffering sa pinagdaanan, still, si Lord pa rin ang nag-save sa'yo and tinawag ka for a holy calling. Ano sabi niyan? Not according to your works, but according to His purpose. Nagkagulo-gulo mo ng buhay mo, may purpose pa rin yun. Nagkamali ka man ng desisyon, may purpose pa rin si Lord. And grace which was given to us in Christ Jesus before time began. Ibig sabihin, bago ka pa ipanganak, alam ng Diyos na dadaan ka sa mga trials na yon. Alam ng Diyos lahat yan. Kaya nga yung grace, napaka-importante. Kaya nga, I am so blessed because I am under grace. Amen. Amen. Tama mo ba? Now, listen to me. Not according to your work means, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Listen to me. That in spite of all your failures, before you were born, before your name was written in this planet, kahit na napakarami mong pagkakamali, nakita na ni Lord yan. Kahit na magkakasala ka talaga, nakita na ni Lord yan. Amen? Bago ka makagawa ng mga bagay na hindi tama sa paningin niya, alam niya lahat yan na gagawin mo. But listen to me. But He still reserved His grace for me and for me. For you and for me. Amen? Nakita niyo ang kabutihan ng Panginoon? Kahit na alam niya makasalanan ka, meron pa rin naka-reserve na grace for you and me. Amen? So number 4, my last point tonight. Ano sabi ko? We are called regardless of our failures. Kahit na ano pa yung ginawa mo kasalanan, yung calling mo hindi magbabago. Tatandaan mo yan. Music team, akita kayo rito. Amen? Sabi niyan, in spite of your failures, in spite of your lies, in spite of your deceitfulness, listen to me, in spite of your homosexuality, in spite of your lesbianism, in spite of your drug addiction, in spite of all your sins and iniquities, He gave you grace. Tama? Naandun pa rin yung calling mo, hindi magbabago yon. Amen? He knew you will be a thief one day. He knew you will be an adulterous person one day. He knew that you will sleep around one day. He knew that you will be a drug addict one day. Pero lahat ng ginawa mo, baliwala sa Diyos yan. Yung calling mo nandun pa rin. Tama? Amen. Nandiyan ba tayo? Alam niyo po mga anak, kung nararamdaman nyo lang yung sino sa inyo nakakaramdaman na sinasabi ko? Sino sa inyo nararamdaman yung sinasabi ko? Mararamdaman mo yung sinasabi ko kung aaminin mo sa sarili mo na makasalanan kang tao. Hindi mo mararamdaman yung sinasabi ko kung ang tingin mo sa sarili mo, napakalinis mo. Hindi mo mararamdaman yan. Ang sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Wala pong hindi makasalanan sa kwartong to. Lahat tayo makasalanan. Isa lang ang holy rito ay nasa langit na sinasamba natin. Amen? Kaya po, lagi ko sinasabi sa mga first-timer, huwag kayong pupunta rito at maghahanap kayo ng holy. Wala pong holy rito. Isa lang ang holy, nakaupo sa langit. Tama? Ang Panginoong Hesus lang. Lahat tayo working in progress. Sabi mo sa katabi mo, working in progress ka. Sabi mo sa kanya, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. At alam po, sa totoo lang, when I think the goodness of Jesus in my life, sobra-sobra po yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. In spite of all your sins, my sins that we have committed against His will, God, I thank you that you give your grace unto me. Sabi mo sa kanya yun. Come on, sabi mo sa kanya. Come on, sabi mo, God, thank you that you have your grace reserved for me. That's the goodness of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, that's the goodness of God. Amen? Sino rito naiintindihan lahat yung mga pinag-aralan natin? Sino rito yung marirealize mo na napakabuti ng Diyos sa buhay mo?
Sino rito yung magsasabi ng Panginoon, salamat po? Sabi mo, in spite of all my sins, your purpose still exists. Mahal mo pa rin ako, Diyos. Kahit na po makasalanan ako. Come on, everybody stand up. Let's worship the Lord. Come on. Hallelujah. Father in heaven, I thank you for tonight, Panginoon. Na sa mensaheng ibinigay niyo sa amin, Panginoon, inihiling namin, Lord God, nawa naintindihan namin yung plano niyo sa buhay namin lahat. Nawa, Panginoon, narinig namin, Panginoon, sa tenga namin, hindi ito papasok sa kanan at lalabas sa kaliwa. Bagkos, Panginoon, sa gabing ito, lahat ng narinig namin, i-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, that your goodness and your faithfulness unto us will remain, Panginoon. Gaano man kami kasama, gaano man kami makasalanan, Panginoon, yung pagmamahal nyo hindi nagbago sa amin. Yung purpose nyo hindi nawala. You predestined us, Lord God. And tonight, Lord God, as we worship you, we will declare that you are so good, that your goodness overflow in our lives. Salamat po, Panginoon. Thank you po so much. Let's worship Him. Come on. Oh, your mercy never fails me. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's repeat it again. I love Lahat po you, tayo umawit. Come on. Taas mo yung kamay mo kay Lord. Pagkarinig mo ng message tonight, hindi ka na mahihiya. never fails. Itataas mo na yung kamay mo kay Lord. Dahil alam mo makasalanan ka, pinatawad ka niya. All my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. of your voice. You have led me through the fire. Salamat po, Panginoon. And in darkest night, you are close like no other. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness Of God. Come on, raise your hand to God. Raise your hand to God. Come on, everybody. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, declare it from your heart. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your
Panginoon, we know that we are not worthy, Panginoon. But as you teach us tonight, Panginoon, for our purpose, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, for your goodness. Na kahit hindi kami karapat-dapat, Lord God, binigyan nyo kami ng pagkakataon. Hindi lang kayo makilala, ngunit yung mapagsilbihan pa kayo, Panginoon. It's been a privilege for us to serve you, Panginoon. Lord, napakaraming tao ang hindi kakilala, Panginoon. Napakaraming tao ang hindi kakilala sa buhay na ito. Napakaraming tao ang hindi naniniwala sa iyo. But we are so blessed to know you in our lives. To know your goodness, to know your faithfulness, Panginoon. To know that without you, we are nothing, Panginoon. To know in our lives that without you, Panginoon, hindi kami magiging kami ngayon sa buhay na ito, Panginoon. Lord God, we declare na lahat ng meron kami, kahit na ang buhay namin, Panginoon, we declare na galing sa inyo, Panginoon. At habang nabubuhay kami, Panginoon, wala kaming ibang gagawin, Lord God. Ngunit pagsilbihan ka, ibalik ang nararapat sa iyo, Panginoon. Because nalalaman namin sa pamagitan ng inyong salita at sa gabing ito na tinawag nyo kami for a purpose. Tinawag nyo kami for a purpose, Panginoon. That you predestined us, Lord God. Na tinawag nyo kami na kahit sino kami, minahal nyo kami, Panginoon. Thank you for your goodness. All my life you have been faithful. Thank you for your faithfulness, Panginoon. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing everybody from the bottom of your heart. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Mga anak, you know that itong message na to lahat para sa atin. So tonight, sa gabing ito, kung sa tingin mo, ngayon mo lang na-realize ng Panginoon, kahit pala gaano ka kasama, kahit pala gaano kalaki yung mga kasalanan natin na gawa in the past, ang Panginoon, mahal na mahal pa rin tayo at may plano pa rin sa buhay natin. Kahit na sa dami ng ginawa mong kababalagan sa buhay mo, grabe, na-realize mo ngayon na ang Diyos napakabait pa rin sa buhay nating lahat. Kung na-realize mo ngayon tonight, pumunta ka rito sa harap, ipagpe-pray kita, tutulungan kita magpasalamat sa Diyos. Come on. One prayer for everybody. Itaas mo yung kamay mo, lumapit ka rito, magpasalamat ka kay Lord na sa dami-dami ng kasalanan nating nagawa, ganun pala tayo kamahal ng Diyos. Yung pagpapala niya pala, nakahanda pa rin para ibigay sa atin. Come on. Sige po. Sige po, huwag ka mahiya. Sige dito, nak. Sige, lapit kayo rito. Sige. Sige po. Kung sa tingin mo, naisip mo tonight na ang Diyos napakabuti sa lahat ng ginawa sa buhay mo. Sa gabi ito, hindi ka uuwi na hindi ka nakakapaghingi ng kapatawaran at tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo tonight. Come on, lapit kayo rito. Lapit po kayo rito. Lapit kayo rito. Come on. Ipagpe-pray ko po kayo. Mga kapatid, lapit kayo rito. Thank you. Thank you for coming. Ayan, sige po. Thank you sa mga VIP natin na lumalapit. Salamat po, Panginoon, for touching their heart. Come on. Sige po, lapit kayo rito. Lapit po kayo. Lapit kayo. Hindi namin aksayahin tong araw na to na nandito ka. Kasi gusto namin may pag-pray ka tonight. Lapit po kayo dito. Sige po. One step forward. Come on, everybody. One step forward. Yan. Para po yung nasa likod makalapit. Yan. Sige, I want you to close your eyes. Everybody, close your eyes. Close your eyes. Sige, close your eyes, everybody.
I want you to close your eyes. I want you to talk to Him. Come on. God presence is here in the midst of us. Nandito ang Diyos. Naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Come on. Ang Diyos nasa kalagitnaan natin right now. I want you to talk to Him. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung mga bagay na gusto mo. Dahil ang Diyos naririnig ka right now. Kung ang Diyos hindi tiningnan yung mga kasalanan nating ginagawa, na sinasadya pa natin minsan, mga bagay na nasabi mo, mga bagay na inisip mo na hindi tama sa Kanyang paningin, ang Diyos alam niya lahat na nagkakasala tayo. Mga anak, I want you to listen. Ang Diyos alam niya ang lahat ng ginagawa natin. Wala tayong maitatago sa Diyos. But in spite of all those sins and iniquities, grabe, narinig natin lahat ngayon kung gaano pa rin ang Diyos nagmamahal sa ating lahat. Ang importante, narinig mo yung mensahe. Ang importante, makakahingi ka ng paumanhin. Makakahingi ka ng sorry sa Panginoon sa gabing ito. Kung ano man yung mga nagawa mo kasalanan, come on. The Word of God says, if you will confess by your mouth your sins and iniquities, He is faithful and just to forgive you. Come on, sige po. I want you to be vocal right now. Talk to Him. The Lord is with us. Thank you, Lord, for your presence tonight. Hayaan niyo, Panginoon, na inyong mga anak na nandito sa harap, Panginoon, is makahingi ng mga bagay na nais silang hingin from you right now. Lord, nagpapakababa pa ako sa inyong harapan tonight. Nagpapalinis ako sa inyong harapan tonight, Lord God. At pinapanalangin ko, Panginoon, come on, taas yung dalawang kamay ninyo. Sign of surrender. Pinapanalangin ko po ang lahat ng inyong mga anak na nandito right now sa loob ng hall na to. Especially itong mga taong lumapit dito sa inyong harapan, Panginoon. Habang nakataas ang kanilang mga kamay, Panginoon, alam niyo lahat ng pinagdadaanan nila, Panginoon. Alam niyo, Lord, ang lahat ng kanilang nagawa against your will, against your purpose, against your plan in their life. But Lord, salamat po dahil narinig namin tonight, narinig namin, Panginoon, sa mensahe niyo tonight na kahit na gaano kami kasama, kahit na gaano kalaki ang kasalanang aming nagawa, Panginoon, naandyan kayo't pinapatawad niyo kami ng walang katapusan na grace, walang katapusang mercy ang binibigay niyo sa amin, Panginoon. Na kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon, patuloy niyo kami binibigyan ng pagpapala na hindi namin nakakalimutan sa mga oras na ito. Panginoon, habang nakataas ang kanilang mga kamay, habang nakapikit ang kanilang mga mata, Panginoon, ano man ang laman ng puso nila right now, Lord God, ano man ang kanilang hinihiling sa oras na ito, trabaho man na may maganda sweldo, in Jesus' name, let your will be done, Panginoon. Yung trabaho, Lord, na hiningi nila, ibigay niyo sa kanila right now. In the name of Jesus. In the power of the Holy Spirit, Lord God. Hindi sila lalabas sa lugar na ito na hindi nila kiniklaim yung trabaho, Lord God. Sino man na may trabaho na gusto nang umalis sa trabaho, gusto nang makakita ng mas magandang trabaho, in the name of Jesus, in your perfect will, Lord God, we are praying unto you, Lord. Sino man na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng visa, may problema sa visa, may problema sa mga papeles, right now, in Jesus' name, Lord, we declare your goodness. We declare your faithfulness sa mga anak mo tonight, Panginoon. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sino man sa kanila ang merong karamdaman, sino man sa kanila ang may nararamdaman sakit sa katawan, sige, kung merong masakit sa katawan mo, hawakan mo ng kanang kamay. Sige, hawakan mo yung part na yon ng kanang kamay. At kung wala man, kung meron man mga mahal mo sa buhay, isipin mo sila right now. Banggitin mo ang pangalan nila, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo man, asawa mo man na nasa Pilipinas right now. Walang imposible sa Diyos. God is our healer. Siya ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo.
At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord, hindi maiksi ang inyong kamay. Kaya niyong abutin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Even ang mga taong may karamdaman right now sa lugar na ito. In Jesus' name, let there be healing upon healing, favors upon favors, miracles upon miracles in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for the healing. Hipuin niyo po. I cover each one with your precious blood, from the crown of their head to the sole of their feet, even to those relatives back home na wala rito. We cover them with your precious blood. And whatever pain, Lord God, whatever pain in the name of Jesus, whatever sicknesses, get out from that body in the name of Jesus. Get out from that body. Hallelujah. In Jesus' name. Get out from that body in the name of Jesus. Come on. Declare your healing right now. Sabi mo kay Lord, thank you, Lord, for the healing right now. Thank you, Lord, na pinagaling mo na ako. Sa pamamagitan ng inyong banal na dugo, gagaling ako, Panginoon. Sa dami ng tinamaang hagupit ng katawan mo, gagaling ako, Lord God. Hallelujah. Gagaling ang mahal ko sa buhay, Panginoon. Hallelujah. Sino man sa inyo yung may problema in your relationship right now? Sa magulang mo, sa kapatid mo, sa asawa mo, whoever is struggling in the relationship right now, taas mo yung kamay mo, come on. Habang nakapikit ka, taas mo yung kamay mo. Lord, kung sino man yung mga taong may problema sa kanilang relationship right now, alam namin, Panginoon, that you are the God of restoration. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Lord, in this church, we harvest life to restore back the original plan of yours, Panginoon. Lord, sino man sila right now, Panginoon, alam namin in Jesus' name na unti-unti nyo na ibabalik, Panginoon. Unti-unti nyo aayusin ang mga relasyon na nasira. Unti-unti nyo aayusin ang mga relasyon na hindi na maibalik sa dati, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, that you're the God of restoration. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, for the last time, kung sino yung mga taong namomblema sa financial, come on. I want you to raise your hand. Come on, everybody. Dalawang kamay. Kung ikaw yung taong may problema sa financial stability, right now, God is a God of order. Kaya niyang ayusin ang iyong pananalapi right now in the name of Jesus. Lord, you are our provider. You can provide our needs right now. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Kaya niyo ibigay ang lahat na kailangan namin, Panginoon. Oh, hallelujah. Kayo ang pinakamayaman ng Diyos na kilala namin. Pag-aari niyo ang buong mundo, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, sino man sa kanila ang nangangailangan, ang namomblema, Panginoon, right now, because of your goodness, we release financial stability. We release financial stability in the name of Jesus. Come on! In the name of Jesus, we release financial stability. In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Hallelujah, Lord! Salamat! Na pagkatapos ng gabing ito, hindi nyo aayusin ay financial status ng mga anak ninyo, Panginoon. Lord God, lahat ng mga taong naniwala sa mensahe nyo tonight, lahat ng mga tao na nandito na lumalakad na sa kanilang purpose, Panginoon, na nilalakaran na yung calling nila, Panginoon, at sa mga taong first timer na nandito right now, Lord, I pray na hipuin nyo po ang puso nila. Bigyan nyo sila ng pagkakataon na makilala ka nila sa buhay nila, Panginoon.
para po lahat ng hiniling nila tonight, may sakit man sila, may sakit man na relative sila, wasak man na relasyon nila, Panginoon, may problema man sila sa trabaho, sa visa nila, Panginoon, even sa kanilang pananalapi, Lord God, tonight, Lord, iparamdam niyo sa kanila, iparamdam niyo sa kanila, Panginoon, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! His name is Jesus! Hallelujah! The name above all name! There is power in the name of Jesus! Come on, there is power in the name of Jesus! Come on, say it! There is power in the name of Jesus! There is power in the name of Jesus! Thank you, Lord, for your goodness! Thank you, Lord, for your goodness! Thank you, Lord, for your goodness, Panginoon! Hallelujah! Come on, let's continue to praise Him! All my life you have been faithful. Come on, worship Him, guys, come on! All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Hallelujah. Panginoon, sa oras na to, kiniklaim na namin, Panginoon, na lahat po ng hiniling ng inyong mga anak, lahat po ng kailangan nila, Panginoon, Lord, in your perfect will, in your perfect time, Lord God, let it happen according to their faith, Panginoon. Ngayon pa lang, Lord God, dinedeclare na namin in advance. Nagpapasalamat na kami in advance, Panginoon. Gagaling ang may sakit, makakakita ng trabaho, naghahanap ng trabaho, maayos sa relationship, na mga broken na relationship. Higit sa lahat, Panginoon, pagyayamanin nyo, ang pagpapalain nyo ang mga anak ninyo na nangangailangan, Panginoon. Lord God, we declare and we decree and we declare your word and promises to us. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Hayaan nyo, Lord God, na after tonight, first timer man o lahat kaming nandito right now, patuloy naming malakaran ang calling na binigay niyo sa amin. Hayaan niyo, Lord God, na makita namin yung kapangyarihan niyo at patuloy na makita yung power niyo sa buhay namin ng mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Gamitin niyo kami lahat, Lord God, most especially the first timers, Lord God, to be a testimony of your goodness, of your faithfulness sa buhay nilang lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan niyo na anak sa Jesus, at lahat tayo magsasabi ng, come on, palakpakan niyo si Lord, come on.